Good morning mga Lods. Ayan, welcome back to Super Andre TV. Ayan mga Lods, pasensya na po kayo. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng ating video. Gawa ng sobrang busy mga Lods eh. Una, naging busy tayo sa ating trabaho, sa negosyo. At syempre dito rin sa farm, no? Dahil talagang tinutukan natin ang ating paghahanda ng ating mga ginamit na Nokies doon sa Agbi Challenge, Patibayan ng Lahi Season 2. Ayan mga Lods, ang naging resulta natin doon ay syempre nakikita nyo naman bago ko i-upload itong video na ito. Nakikita nyo naman yan sa post natin sa ating Facebook account at sa Facebook page, no? Ayan, si Super Andre mga Lods ay naging solo champion. So ayan, bali yung nangyari doon mga Lods, meron talagang dapat din doon na katunggali natin, no? Napa-champion din na isang entry, yung guest entry natin. Ang nangyari doon mga Lods ay 4 points sila. And then yung last fight nila mga Lods ay cancel fight dahil nagkaroon ng problema yung kalaban, no? Na nangayaw ang kanilang kalaban. So supposed to be dapat mga Lods ay jojokeran yon. Kaso ang problema ay this oras na yon, alas 3 na ng madaling araw, wala na tayong mahugutang pang joker. Although may mga naka-reserve tayo, hindi lang talaga match sa timbang. Meron akong isang reserve doon mga Lods sana na gustong kong ibangga sa kanya. Kaya lang ang problema ay dehado tayo ng 120 grams, no? Ang layo ng timbang sa kanyang timbang ng kanyang manok. So ang nangyari mga Lods ay nagkaroon na lang ng negotiation. So ika nga, lahat naman ng bagay ay napag-uusapan, no? So siyempre si Kuya gusto rin ilaban yung kanilang manok kasi nga pwede rin kasi silang maging champion noon mga Lods, no? So dahil ganun na nangyari, napag-usapan na lang ang premyo. Bali ang nangyari doon mga Lods, ang gusto sana nila ay 350 sila sa premyo, tayo ay 250 kasi ang guaranteed price natin mga Lods 1 million. So ang solo champion doon ay makakatanggap sana ng 600k. So ang gusto ng ating kaibigan ay 350k sila, 250k tayo, sa kanila pa yung trophy, which is hindi naman tayo pumayag nun kasi kumbaga highest points tayo eh. Tayo ay 4.5 standing champion kasi tayo mga Lods, no? So nakipag-negotiate tayo na dalawa naman ang trophy, no? Payag na ako doon sa 350, 250 pero akin yung trophy. Or gusto nila 50-50 dapat talaga kasi yun mga Lods, no? Hati dapat kami sa premyo, then sa atin yung Castrillo Trophy, sa kanila yung Amino Park Trophy. So hindi naman pwedeng pati yung Castrillo Trophy ay mapupunta sa kanila kasi dapat ay mag-perform talaga yung 5 stags, no? So tayo naman ay nag-perform talaga yung 5 stags natin, sila ay 4 lang naman. Although pa-champion sila pero walang kasiguraduhan kasi yun mga Lods. So ang gagawin lang naman ng mga yun ay mag-i-insurance. So ganun din naman ang bottom line nun, insurance pa din naman. So tayo ganun din naman ang gagawin natin, mag-i-insurance din naman tayo doon mga Lods, no? Either pustahan natin yung kalaban nila. So ang nangyari, dahil hindi na natuloy talaga yung sultada, dahil 5 fights na lang, wala naman ng kumbaga ipang palit doon sa kalaban, hindi na kayang mag-change tag din ng kalaban nila. So cancel fight talaga siya mga Lods, no? Ngayon okay na yon, na ganun ang naging hatian sa premyo. Sila ay 350k na punta sa kanila, tayo ay 250k. Pero sa atin yung Castrillo Trophy at sa kanila naman yung sa Amino Park Trophy, no? So ayan mga Lods, no? Napakaganda ng resulta. Bali Agbi Challenge Season 1 tayo ay nag-runner up. Sa Season 2 tayo naman ay nag-solo champ, no? So hoping na ngayong Season 3 ay mag-perform pa rin tayo at maganda pa rin yung mga resulta ng ating mga alaga, no? So ayan mga Lods, sa mga nagtatanong sa akin, maraming nagtatanong mga Lods, no? Pasensya na kayo, talagang hindi ko kayo masagot isa-isa dahil after nung event na yon, kinabukasan mga Lods, sobrang nag-flood yung aking inboxes, no? Ang daming mga
questions galing sa mga fans natin, sa mga subscribers natin. Ang daming congratulatory message galing sa atin mga kaibigan, no? So ang dami ring mga messages galing sa ating mga partner, no, sa industriya, like mga supplier natin ng mga feeds, supplements natin, etc. So may mga interview pa tayo mga lods. So ayun, medyo hindi talaga ako nakakapag-reply sa ibang messages natin sa inbox natin mga lods. Pasensya na po kayo, pero unti-unti binabasa ko naman yan pag may free time ako sa gabi at nire-replyan pa isa-isa, padala-dalawa, no? Sadyang nag-flood talaga. So yung iba natabunan na yung mga messages nila, ang haba na ng ni-scroll down ko, ang dami pa din, no? So ayan, thank you. Salamat sa mga lods sa mga suporta ninyong binibigay kay Super Andre, no? So ayan mga lods, yung questions ng iba is yung paano natin hinanda at pinoint yung ating mga manok, no? So ito mga lods, subukan ko sana itong gawan ng separate na video, pero dito magpahapyaw na lang tayo ng siguro first part lang, no? First part lang. Dugtungan natin kasi baka masyadong humaba itong video natin mga lods, no? Baka magsawa naman kayo at hindi nyo rin mapanood hanggang dulo. Ngayon, sa stags kasi mga lods, hinahanda namin yan more than 1 month talaga, no? So meron tayong pre-con na tinatawag or pre-conditioning. Doon natin ini-introduce sa kanila mga lods, paunti-unti yung supplementong gagamitin nila sa loob ng 21 days proper conditioning method. And then sa feeds, ayun, unti-unti rin natin silang ini-introduce sa kanila kung ano yung patuka na kakainin nila, kasi galing sila sa cord, galing sa maintenance, no? Para hindi mabigla ba. So yun yung ating pre-conditioning, parang transition natin yun mga lods, no? Bago pumunta talaga sa 21 days conditioning method. So ayun, simpleng-simple lang mga lods, no? Pagdating sa patuka, ang gamit naming grains ay Supremo Infinity na super conditioner, that is 12 kinds of grains, no? Hindi ko na maisa-isa yung mga lods, nasa label yun ng patuka. And then yung ating pellets, of course, common yan na ginagamit ng karamihan, that is platinum pellet, no, nagawa ng Thunderbird. At hinaluan lang natin siya ng Bio 800 na power pellet din, nagawa ng Purina. So ang ratio natin mga lods ay 50-30-20, no? 50% tayo sa grains na super conditioner ng Supremo Infinity, 30% tayo sa platinum, and 20% sa Bio 800 na power pellet ng Purina. And then pagdating naman sa mga supplements mga lods, ang main ingredients or ang pinaka ginagamit talaga nating suplemento doon mga lods ay yung ating Aminopar. Ayan. So maraming salamat pala, no, kay Sir Lau ng Aminopar, of course kay Sir Ken din. Ayan, sa pag-introduce nila sa atin ng Aminopar. Hindi ako nagsisisi mga lods, yun ang ating pinili, no? So tested naman yan, proven and tested naman sa lahat ng mga labans natin, sa mga hack fight, 2 hits, 3 hits, ganyan. Hindi lang natin napopost yun, good score tayo dun mga lods. And of course nung season 1, pinatunayan din naman natin yan, runner up tayo dun. And itong season 2 natin, nag solo champ tayo, yun ang gamit natin. So sa Aminopar mga lods ay meron silang Aminopar paste, no, or yung sinusupak namin sa bunganga. Para siyang toothpaste lang yan mga lods na kulay brown, no. So ang packaging niya, ito mga lods, ayan yung Aminopar paste, no. Bali ang laman nito mga lods ay tube. Ayan, ito siya. Ayan tube. So itong tube na ito mga lods, ina-apply namin to direct, yan oral to, no, sa bunganga, sinusupak namin. Ang bigay namin mga lods ay 2 grams, no. So ang 2 grams na yan mga lods, kung mapapansin nyo, merong calibration ito. So may label naman dyan ng bawat guhit na yan, parang ruler, ay 2 grams yan bawat guhit. So para maibigay natin ito, pinipihit ko lang ito, no, itapat ko lang sa pangalawang guhit, para pag pinrest ko, ang talagang lalabas dyan ay 2 grams lang, walang labis, walang kulang, no. Kasi nakalock itong gauge niya mga lods, nakalock to. So pag pinrest ko yung ganyan, talagang 2 grams ang lalabas. So ito ginagamit namin to mga lods, itong Aminopar na to, in first week ng ating conditioning, no, yung day 1 hanggang day 7.
So every morning ang bigay namin dito after meal 2 grams, no. Pagdating sa hapon naman mga lods, ang pina-partner ko sa kanya ay Tribotarex, no. Ito. Ang Tribotarex mga lods ay liquid solution na oral din. So kumukuha lang ako dito ng 7 ml, direct din sinusupak ko sa bunganga, no. Every hapon naman o every evening or after meal sa hapon. So ang purpose ng pagbibigay ng Tribotarex mga lods, ito ay acidifier para no sa magandang panunaw ng ating mga alaga, kasi meron itong tawag dito acid, no, or acidifier natin. So ayan, good for gastrointestinal conditioner talaga ito mga lods, no. So sa panunaw, napakaganda nitong Tribotarex nito. So ito ay acidifier, no, mas maganda sa panunaw, nakakatulong sa panunaw ng manok natin dahil sa acid niya, and meron siyang probiotics. Ayan. So ito ang ginagamit natin mga lods sa ating first week of conditioning, no. Normal yan na yung purga paligo mga lods, nasa inyo yan kung anong brand ang gagamitin nyo. Yan naman ay napaka basic naman na yan at alam naman ng karamihan. Pero yung main ingredients talaga na ginagamit natin sa first week ay itong Aminopar, at dinadagdagan natin siya ng Tribotarex pagdating ng hapon. So ayan, yan ang aming gamit mga lods. Then sa second week of conditioning naman mga lods, which is yung from day 8 to day 14, ang ginagamit natin ay Aminopar BL naman siya, no. So ang Aminopar BL, ito liquid solution din siya mga lods, no. 0.7 ml ulit, drops sa bunganga. Every morning naman, ito yung pinalit ko kanina sa Aminopar paste, no. So ginagamit natin to second week. And then pagdating ng hapon mga lods, ang binibigay ko naman ay yung Liver Smart. Ayan, ito yung Liver Smart. Kaya kami gumagamit nitong Liver Smart mga lods, syempre yung mga alaga natin ay galing yan sa pag bacterial flushing natin, no. So may mga binibigay talaga tayo mga antibiotics doon na pang prevention sa sakit. So ito ang nagki-cleanse ng kanilang liver, kasi syempre merong mga ano yan mga latak-latak yung mga ating binibigay na mga gamot or mga antibiotics sa katawan ng manok natin, no. So ito ang ginagamit natin, Liver Smart sa hapon. And then pagdating naman doon sa ika-third week na mga lods, balik ulit tayo doon sa ating Aminopar paste, no. Ganun ulit, 2 grams sa umaga, and pagdating sa hapon, ito namang Tribotarex. Ito namang Tribotarex sa hapon, no. So yung yung first week natin, ilulit lang natin siya sa last week. So ito hanggang day of fight na ito mga lods, no. And then sa ibang ingredients mga lods, ang ating ginamit na B-complex ay Venomax 40, no. Venomax 40 yun na pinasubukan din sa atin ng kaibigan natin galing Pit Cobra, no. Okay naman, maganda naman ang resulta niya mga lods. Nilalagay ko lang doon ay 0.2 lang kasi sobrang tapang naman ng ano na yun, gamot na yun. So 0.2 lang na B-complex, no, which is yung Venomax 40. And then alo kami ng konting Supermeds, no. Ang Supermeds natin yan, galing yan kay Kuya Makori. Yan, kaibigan natin yan from Zambales. Then maganda rin yung kanyang gamot dahil meron nga yung parang anti-shock, yung bang tipong pagka tinamaan yung alaga natin at nagkasugat, hindi ka agad-agad niya iindahin, no, yung kanyang sugat, no. Yun ang kagandahan dun sa mga suplementong binigay natin. And then pagdating sa pointing naman mga lods, kasi may mga nagtatanong din sa atin paano ba tayo nagpo-pointing or nagko-control ng moist. Medyo mapapahaba talaga itong video natin ito mga lods ba, pero sige, subukan na lang natin dito i-discuss, no. Ang ginagawa namin dyan mga lods ay last 6 days ng conditioning natin, nag-aano na kami dyan, nag-a-adjust na kami dyan ng moisture. So kinikwenta namin yan 6 days before, bali ang tubig natin dyan ay nagiging 5-4 na lang yan. 5 dips sa umaga, 4 dips sa hapon. Then yung sumunod na araw, paunti-unti, -1, -1. So sumunod na araw, 4 dips, 3 dips na lang yan. Then 3 dips, 2 dips, then 2 dips, 1 dip. Hanggang sa pagdating ng day of fight nila, 1 dip na lang talaga, no. And I mean sa last day before fight, 1 dip na lang. And then sa day of fight mga lods, totally wala na talagang tubig.
no? So ang ating adjustment na lang dyan talaga ay kunting piga na lang yon. So hindi na talaga kami nagbibigay ng tubig sa araw ng laban. Ngayon sinusuportaran na lang natin sila para ma-preserve yung kanilang energy ng Aminopar ulit, no? So itong Aminopar ulit na ito mga lods ay galing kami dito sa farm, no? Madaling araw binibigyan namin ulit sila ng 2 grams, no, bago ipasok sa kahon. Then pagdating naman doon sa sabungan, siyempre ilalabas natin sa kahon, nililimber natin ng 10 minuto bago naman natin i-feeding, no, para makapagpahinga and then magpakain tayo. So ito ulit ang binibigay namin, 2 grams ulit pagdating. Ayan. And sa malapit na yung laban niya, for example, ang bigay namin kasi mga lods, tinitingnan namin yung fight number natin and then 3 days before, 3 fights bago tayo, no? 3 sultada bago yung atin ay nagbibigay na kami nito ng 2 grams ulit na sinusupak ulit natin. So itong gamit namin ito parang naka-eskwala lang mga lods, no? So kung naka-eskwala ka, una sa farm, pagdating sa bungan, and then bago laban. So ganun lang siya mga lods kasimple. Ay nagdadagdag lang kami doon ng bago tarian. Nagdadagdag lang kami doon mga lods ng Super Meds drops ni ating Kuya Makori. So parang reload plus lang din yun mga lods. Pero imbis na 7 drops, 3 drops lang. 3 patak lang, kunting-kunti lang talaga. Pang dagdag lang or pang sindi lang ba, pang sundot lang dito sa mga suplementong binigay natin. Yun yung pinapartner namin sa Aminopar. So ganun lang kasimple yan mga lods. And then yung iba naman mga kaibigan natin nung nagtatanong sa ating asinta naman sa pagtatari, kasi tayo rin mga lods ang naggagaf ng ating mga alaga. So ito mga lods, separate video na lang din talaga siguro to. So magre-recap ako ng conditioning, pag-mix ng patuka, tamang pagbigay ng mga suplemento, dagdag natin yung gapping siguro mga lods, no. So pwede rin naman mga lods na kung may time kayo, kung malapit lang naman kayo dito sa akin, gusto niyo ako makipag-chikan sa akin, makipag-chicking talk, ayan, punta kayo dito sa farm or usap-usap lang tayo, then actual ko kayong i-demo. Kasi hindi ko pwedeng mga lods, hindi ko pwedeng i-demo dito yung pag-gagaf, no? Ipapakita ko sa video kasi alam niyo naman na bawal yon, may restriction yon. So siguro personally pag pumunta kayo rito, ayan, pwede ko kayong maturuan dyan. Hindi naman ako kagalingan mga lods sa pagtatari, pero may kunting alam tayo, may techniques tayo dyan na pwede kong i-share sa inyo siguro sa personal na lang, no? Kung may time na ma-meet nyo ako sa kahit saang sabungan mga lods, or kung makapasyal kayo dito sa farm, pwede naman mga lods, no? So ayan, lastly mga lods, ang ginamit nating linyada doon sa ating season 2 ay mga yellow-legged Dutch cross yon, no? 2 yellow-legged Dutch cross sa row balls at 2 yellow-legged Dutch na cross naman sa Cardinal Kelso at 2 yellow-legged Dutch na kinross natin sa ating pumpkin. So yung first fight tabla, ayun yung yellow-legged Dutch sa row balls. Second fight natin ay yellow-legged Dutch Kelso, panalo. Pangatlo natin yellow-legged Dutch Kelso ulit, full brother sila, panalo ulit. Yung third fight natin ay yellow-legged Dutch row balls ulit. Yun yung may balong na binupitan ko, no, na nanalo din. And then yung last fight natin, yun yung ating yellow-legged Dutch pumpkin, no. Talagang napakaswerte lang talaga siguro natin mga lods, dahil yung last fight na yun hindi ko na inisip na manalo yun gawa ng labas bituka, talagang kalat sa ruweda ang bituka niya mga lods, no. Pero nagawa pa rin niyang ipanalo yung laban. Nagulat na lang ako, kiskisan talaga sila, no. Pagkalas biglang tumirik yung kalaban, tumingala ng isay, tayo buhay na buhay. Pero pagbaba natin sa ruweda mga lods, after 30 minutes nung tinitingnan namin yung hindi, buhay pala yung manok ngayon mga lods. Paglabas namin sa ruweda, pinasok lang yung mga bituka niya sa tiyan, tinahe, dinala namin dito sa farm. So ang manok natin na yun mga lods, nakauwi pa dito kinabukasan, no. Dito na siya natuluyan pagdating sa farm. So ayun mga lods, after 1 week naglaban ulit tayo, kaya hindi ako nakapag-vlog, hindi ako nakapag-video, naging busy tayo mga lods. Ay naganda pa kami ng pangpalit laban, pangganti natin doon sa mga nag-guest sa atin, no, na 4 stag. And ang result naman natin doon mga lods ay 2 wins, 2 loss. So good score pa rin naman tayo.
And then ngayon mga lods, ito na, season 3, no? Nag-aanda kami ngayon para sa ating season 3. Ayan, abangan nyo kami mga lods sa Dagupan Sports Complex. Ayan, November 7, araw ng Thursday, 5 stag ulit yon. And then winner take all na po ang ating papremyo doon mga lods. So lahat ng premyo magbe-base yan sa dami ng entry, no? Dahil may pot na yon. And then maraming Agbi members ang sumali. So ayun mga lods, sa susunod na video na lang, no, ang mga ibang concerns, no, yung tungkol doon sa kung paano sumali sa Agbi. Ayan, i-discuss ko yan sa next na video natin. So ayan, maraming salamat sa pagtapos ng video na ito mga lods. Mabuhay po kayong lahat, and God bless po sa lahat ng sabongerong Pilipino. Thank you po.